Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Ginoong Michael Saylor at ang kanyang pahayag na may kaugnayan dito kay Bitcoin. Kung saan ang sabi rito ay MicroStrategist Michael Saylor says hodl Bitcoin despite sub $50,000 crush. Kaya ayan. Si Ginoong Michael Saylor ay siya po ang founder ng MicroStrategy. At ayon po sa kanyang pahayag, latest na pahayag, ay siya raw po ay patuloy na maghuhudl or ihuhold po niya or wala po siyang balak na ay ibenta ang kanyang Bitcoin holdings. Yan, maski nakaranas po ng market crash or matinding pagbagsak itong si Bitcoin. Yan, ang sabi dito ay Michael Saylor said that he would continue to hodl his bitcoins with analysts anticipating a possible announce of buy the BTC price dips. Kaya yan, sabi ni Ginoong Michael Saylor ay ayan na nga, hindi daw po siya basta-basta magbebenta ng kanyang bitcoin. Siya ay mananatiling may malakas na kamay para i-hold yung kanyang mga bitcoins. At inaasahan po ng mga analyst na itong si Ginoong Michael Saylor ay mag-a-announce, maglalabas ng anunsyo na kung saan ay sasabihin niya na tayo ay bibili sa mababang presyo ni Bitcoin. Kaya ayan, yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, maliban dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At sa ating pagpapatuloy ay sabi rito ay amid the massive panic in the crypto market and Bitcoin price plummeting under $50,000 level, MicroStrategy Chairman Michael Saylor has come in support of the crypto community, stating that he continues to hodl his Bitcoins with diamond hands. Ayan. Ngayon ay marami pong nagpapanik na mga market participants. Dulot po yan ng nararanasang pagbagsak ng buong crypto market. Ayan, lalong-lalo na noong bumagsak ang presyo ni Bitcoin sa ilalim ng price level na $50,000. Pero pagdating po sa chairman ng MicroStrategy na si Ginoong Michael Saylor ay sinabi po niya sa buong crypto community na siya ay wala po siyang balak or intensyon na magbenta ng kanyang Bitcoin, kung saan ay patuloy lamang daw po niya itong iho-hodl or iho-hold sa pamagitan po ng kanyang diamond hands. Ang ibig po sabihin ng diamond hands dito ay meron siyang hindi po siya magbebenta ng kanyang Bitcoin maski kahit anuman yung mangyari. Michael Saylor says hodl Bitcoin. In his recent tweet on X, Michael Saylor said that he continues to hodl Bitcoin. The MicroStrategy chairman remains firm on his Bitcoin acquisition strategy without any second thought, despite this market crash. In the last 24 hours, Bitcoin market cap has lost more than $200 billion, while reports of a Fed rate cut soon as central bank intervention emerge again. Kaya yan po ulit. Ang pahayag po ni Ginoong Michael Saylor ay kanyang ibinahagi sa kanyang X account, or siya ay nag-tweet sa kanyang X account na nagsasabing siya ay patuloy lamang po siya sa pag-hold ng kanyang Bitcoin. Kaya yan, hindi po siya nagdalawang isip na kung saan ay patuloy lamang po siya. Ayan, hindi po siya nagdadalawang isip at patuloy lamang po siya sa pag-hold at wala pong makakapagpabago sa kanyang isip maski ang buong crypto market ay nakakaranas ng matinding market crash. Kaya ayan, ang market cap ni Bitcoin ay nabawasan na po ng higit $200 billion. Kaya maski ganito po yung sitwasyon ay hindi po wala po itong epekto kay Ginoong Michael Saylor.
Kaya ayan, hodl. Ito po yung actual na tweet ni Ginoong Michael Saylor. Hodl lamang daw. Ayan. At ayan po yung kanyang matibay na kamay sa pag-hold kay Bitcoin. Kaya ayan, it will be interesting to watch any development from Michael Saylor and if he decides to buy the BTC dips going ahead. Kaya ayan, napaka-interesting daw po kung itong si Ginoong Michael Saylor ay muling bibili ng kanyang Bitcoin kapag nakaranas po ng isang Bitcoin dip sa hinaharap. During last week's second quarter results announcement, Saylor said that MicroStrategy is looking to raise an additional $2 billion in cash to buy more Bitcoin. Ay na-content po natin ito sa nakalipas na video kung saan ay ang kumpanya ni Ginoong Michael Saylor na MicroStrategy ay sila po ay naghahanap ng paraan para kumalap ng $2 billion na cash na gagamitin nila para pambili ng mas marami pang Bitcoin. Kaya ayan, yan po yung tungkol sa balitang ito. Muli, itong si Ginoong Michael Saylor, ayan, ang founder ng MicroStrategy, ang nakapagsabi na hindi po siya magbebenta ng kanyang Bitcoin. Maski nakakaranas po ng matinding pagbagsak ang itong si Bitcoin ay yan, wala po hindi po siya basta-basta hindi po siya basta-basta bibigay or ibebenta yung kanyang Bitcoin holdings. Yan, hahawakan niya ito ng siya ay hindi basta-basta susuko at hawakan niya siguro ito maski bumagsak ng napakalaki yung halaga nito. Ayan. Kasi itong si Ginoong Michael Saylor ay naalala ko pa yung kanyang sinabi noon na malakas ang kanyang paniniwala na aabot po ang presyo ni Bitcoin sa $1 million na presyo. At sabi niya yung $1 million na presyo ay mababa pa raw yan sa presyo ni Bitcoin. Kaya ayan, yung inaasahan niya ay mas tataas pa ng higit 1 million yung kanyang yan po yung kanyang prediction dito kay Bitcoin. Kaya yan po siguro ang dahilan kung bakit wala siyang balak na ibenta yung kanyang Bitcoin. Kaya syempre yung sa ganitong sitwasyon kapag bumabagsak si Bitcoin ay ang tanging magagawa natin dito ay yan, buy the dip, yan, or bili lamang ng bili or dollar cost averaging. Para sa akin ay mas magandang mag dollar cost averaging na lamang kasi yung buy the dip na sinasabi nila ay mahirap po talagang tukuyin kung deep na ang market or hindi pa. Kaya mas maganda po yung dollar cost averaging. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.